So, ayun, magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So, gusto ko lang mag-share sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa pagmamanok, which is hindi ko muna sasagutin yung mga katanungan nyo. Hayaan nyo munang ibigay sa akin yung video ito para mag-share sa akin ng sarili kong tips tungkol sa pagmamanok. Okay? So, lagi ko sinasabi sa inyo sa mga makakapanood nito, kung gusto nyo po ng mga tips na ginagawa ko, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, o mag-like, okay, o kaya mag-comment. Mas ma-appreciate ko yung comment ninyo kung kayo is magko-comment. Mas nakakatuwa, mas nakakatuwang magbasa. So ngayon, magiging sabihin nating topic or content natin is tungkol sa simple lang to, no? Simple lang. Yung mga ano po nila, yung mga pakpak ng ating mga manok. Okay? So, ako po dito sa aking backyard, mas gusto ko po yung mga manok ko is masikip po yung ganitong balikat. Okay? Yung sa may pakpak, 'di ba, nakaganyan ng pakpak. Ito, hihipuin niyo po ito. Pag hindi niyo po naipasok itong inyong hinlalaki, ibig sabihin, masikip, maganda po yun sa manok. Ibig sabihin yung manok, healthy po. Mas maayos po. Ang manok po ay maganda ang pangangatawan. Siya po ay ika nga ay balansyado. Kasi po mga kamanok, for example, may hawak kayong manok, ano? Teka lang. Kakapit ko lang to dito. For example, may hawak kayong manok. 'Di ba, yung ibang magmanok, syempre siguro kayo ganun din. Inyo pong binubuka ang kanyang bagwis. Okay? Pag po ang manok ay binuka niyo ang bagwis na ganyan at maganit, lagi niyang gustong hilahin pabalik, ibig sabihin, yung mga manok na ganon, mas healthy po sila. Mas lumaki po silang healthy at malulusog. Okay? Yung kanilang bone structure is napakaganda. So, ang advice ko sa inyo, piliin niyo po yung mga manok na ganon. Yung magaganit po yung kanilang mga bagwis, pagka binubukas yung ganyan, pilit nilang hinihila kaagad o kaya maganit ang inyong pakiramdam sa kanyang bagwis. Parang ayaw niyang ipabuka. Pagka ganun mga kamanok, sabi ko nga, yun po yung healthy na manok at yun po ang inyong hanapin. Lalo na kung kayo ay naghahanap ng mga breeding materials, mas maganda kung ang preferred yung mga alaga ay yung ganon. Kasi healthy po sila. Kasi maayos po sila. So, yun po ang isang tips pagdating sa pakpak or sa bagwis ng ating mga alaga. Kailangan masikip po ito at pagkain nyo pong binukas na ganon, maganit po. Pinipilit nyo pong ibalik yung kanyang bagwis sa kanyang posisyon. Okay? So, pagdating naman sa binti ng ating mga alaga, make sure 11 po yung silong ng mga yan. Ayaw ko po nung mga magkakatabi ang siko. Ayaw ko po nung ganon. Para sa akin, hindi po sila napalaki ng maayos. Ibig sabihin, sila po ay lumaki sa cages. Okay, hindi po sila nailagay kaagad sa TP or hindi po kaagad sila na-cords or na-arrange. Kaya po kung kayo ay maghahanap ng materyales at kayo ay ang kukunin nyo ay mga 4 months old, 5 months old, tingnan nyo po yung tindig ng manok. Okay? Tingnan nyo po kung maganda yung silong, 11, yung medyo bakang, okay pa rin naman yun. Pero ang preferred ko, yung 11 lang po, hindi masyadong maluwag, hindi masyadong masikip, yung tama lang na nakaganyan. Okay? Mas maganda sa akin yon. Kasi para sa akin, sila yung mga manok na talagang nabigyan ng pansin. Nabigyan ng pansin para ma-arrange, para mailagay sa cording area, para mailagay sa TP. Okay? Kalimitan yung mga manok na ganoon, masasaya. At yung mga manok na ganoon, hipuin nyo, napakaganda po ng pangangatawan, napakaganda po ng build ng kanilang katawan. Sapagkat ang ating pong mga alaga, kung sila is nasa between 3 months old, 4 months old, 5 months old, dapat naka-range po yan eh. Okay, para po hindi po mapiki ang kanilang mga binti. Kasi po, pag napiki po ang mga yan, ang pangit pong tingnan, ang pangit ng postura. Okay, weak na weak. Or sabihin na natin hindi po ganun ka-healthy yung manok. Kaya mga kamanok, hanggat maaari, pwede kayong mag-early cordings. Pwede kayong mag-cord ng 3 months. Yung iba kita ko nagko-cord na po sila ng 2 months pa lamang. Medyo maliit pa yung mga kamanok. Pagka ganyan, tingnan nyo ang panahon. Kung kayo is magko-cord na ganyan, make sure maganda ang panahon. Huwag kayong magko-cord ng mga 2 months old pero ang panahon ay nabagyo.
O kaya naman, huwag kayong magko-cord ng mga 2 months old kung may mga naka-range kayong mga brood hen. Kasi po, talagang may stress ang mga yan. Lalapitan ng mga brood hen yan hanggang sa, hanggang sila ay, para ko ba sasabihin, hanggang sila ay, yun, alam mo na, magkadaupang palad, possible ma-stress yung mga 2 months old ninyo. Yung mga brood hen pa naman na ganyan, medyo masusungit. Kaya advice ko lang sa inyo mga kamanok, pwede kayong mag-early cording, mas maganda sa ating mga alagang mga manok yan, pero iwasan nyo po yung mga casualties na maaaring mangyari. Alright? So ano pa ba? Yun nga, pagdating naman sa buntot ng ating mga alaga, kung nakikita nyo medyo paling, pwede pong gupitin po ninyo, magtira lang kayo ng siguro mga 2 inch ang haba. Okay? Huwag nyo pong bubunutin kasi pag binunot nyo po, ganun po ulit ang mangyayari dyan. Sisibol po ulit yan, tapos papaling ulit yan. Alam niyo po mga kamanok, pagka ang inyong mga alaga ay medyo paling ng konti, so tapos malago na po yung kanilang balahibo, napapahid po yun ng hangin hanggang sa doon na lang sa direction na yon laging pumupunta. So, ang gagawin nyo po, inyo pong gugupitin yung kanyang mga balahibo ayun, kanilang mga buntot. So, magtira lang kayo ng mga 2 inch para kahit po yan ay humangin ng malakas, wala pong mapapayid. So, hindi po mapupush yung buntot ng ating mga alaga na dapat sa right lang mapunta siya. So, lampasan lang ang hangin. So, ano rin, yung kanyang buntot, malaya po. Hindi po siya napupwersa sa isang side lang. Okay? So, kaya ang ginagawa ko kung paling yung manok, ginugupit ko na lang po at nagtitira lang po ako ng mga ganyang kahaba sa kanyang buntot para sa ganon, hindi rin po tumubo. Okay? Matagal po ang pagtubo. Hintayin muna ang lugo ng manok. Kung humahaba, gupitin nyo po ulit. So, makakatulong po yan sa ating mga alaga para mas maging balansyado po siya, mas maging maganda po yung tindig ng kanyang buntot. Okay? So, ano pa ba? Sa bone structure naman, lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan barko ang kanyang katawan. Kailangan mapitso. Yung iba, tawan-tawa pa rin, especially mga newbies sa mga manok na wala silang masilat na pitso. Gusto nila yung parang buko talaga na parang bolang bilog na bilog. Hindi po maganda yung mga kamanok. So, mas maganda pa rin, mas maayos pa rin yung mga manok na mayroong heavy bone na kapag hinawakan mo, makakapa mo talaga dito sa bandang ilalim yung kanilang buto. Okay? Yung kanilang pitso. Yun po ang prepared ko sapagkat sila po yung mga manok talagang merong makakapal na buto, makakapal na bone structure at maayos po yun pagdating sa ating, alam mo na, sa ating passions. Okay? So, ano pa ba? Yung balakang po mga kamanok, itong balakang na ganito, hanggat maaari mga kamanok, huwag kayo masyadong pipili ng malalaki ang balakang. Sa materialis pa lang, doon pa lang iwasan nyo na pong humanap ng mga malalaki ang balakang. Okay, bakit po? Kamamay, bakit naman? Kaganda nga nun, gawa ng magandang hipuin. So, mabagal po silang gumalaw, especially sa mga activities na yung paggagawa sa kanila. Yung pagpihit na ganyan, yung pag-ikot na ganyan, hindi po nila agad yun magagawa ng mas mabilis. Kasi nga po, malapad yung balikat, mahirapan silang mag-maneuver o umikot. Compared natin din sa mga manok na slim, sexy na ganito, kahit anong gawin nilang activities and exercises, madali po nilang nagagawa. Mabilis silang pumihit, mabilis silang humarap, yun po mga ganon. Kaya po napakahalaga mga kamanok na ang inyong mga manok ay hindi mabalakang. Okay lang po na malapad ang balikat na ganito, wag lang pong itong balakang na ganito. Okay? So, mas makakatulong po yon. Kasi kapag nagsabay po ang lapad nito tsaka nito, sobrang laki naman yan. Kaya nga hindi na siya balansyado, hindi na siya sexy. Kaya nga para siyang coke and can. Ayoko po nung ganun mga kamanok. Heavy bone lang tayo, may pitso, mas maganda po mga kamanok. At the same time, kailangan yung tindig ng manok. Ayoko po na ang katawan ng manok nakaganyan, parang plancha. Kailangan medyo naka-slant na ganyan. Okay? Para talagang balansyado yung manok. Tapos yung buntot niya, 45 degrees, nakaganon. Ayoko po nung masyadong squirrel type. Ayoko po nung ganon. Mas gusto ko pa rin talaga at balansyado yung mga 45 degrees na ganyan. Na ganyan ang buntot. Yan nakaganyan ang tayo ng buntot. Yan. Ayoko po nung nakaganyan. Meron kasi mga buntot na nakaganyan Ayoko po nun. Yung iba nakaganyan. Ayoko rin ng ganon. Yung nakaganyan, ayoko rin po. Yung kailangan ko yung mga nakaganyan lang. Okay? So, ganyan lang ang buntot para talagang balansyado at maayos yung ating mga manok. Especially sa breeders ninyo,
lahat silipin po ninyo. Kailangan lahat balansyado, lahat maayos, lahat ay ika nga kaaya-aya. So yun lang mga kamanok. So mga simpleng tips lang yan, mga simpleng ideas lang yan tungkol sa pagmamanok kung sana kahit pa paano makatulong sa mga newbie. Kung gusto niyo pa ng mga ganyang klase ng usapin, ganyang klase ng bagay tungkol sa pagmamanok, marami pa akong baon dito. So mag-subscribe lang kayo, mag-like, at syempre, mag-comment na rin kayo kung may mga katanungan kayo. So huwag kayong mag-alala, sagutin natin yun ng buong ng katapatan, buong kalaman para po yan sa inyo. So paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.